Hello, magandang umaga po. Today is 12:49 at ngayon po mag-uusap tayo patungkol po sa matindi ito, mainit-init pa ito. Galing ito mismo sa bagong idolo ng bayan na si Attorney Harold Respicio. At ang pag-usapan pa natin patungkol sa kanyang ikasasampang kaso bukas, mamaya, laban sa Comelec. At ang kasong ito ay patungkol sa, hindi ko alam kung anong eksaktong kasong isasampa niya, pero yung kasong ito ay nagpapatungkol po sa isang aligasyon nila na may mataas na opisyal sa loob ng Comelec na nanghingi ng 300 million pesos kapalit ng ikakapanalo ng isang congressman. 300 million pesos sa 300 million, sa 300,000 na botante, na ibig sabihin kung mamili ka ng boto, mas mahal pa kasi minsan ang boto pamimili umaabot 10,000 kada botante. Ito, baka tipid ka pa. 300 million gagastusin mo ay sigurado ka na panalo sa 300,000 na botante. Hindi, no? Pero, totoo ba ito? Ang isa lang sa masabi ko, malamang totoo kasi bakit? Ang source ng information si Attorney Harold Despicio mismo. At isasampa nila mamaya sa Supreme Court. Na ibig sabihin, kung ano man yon, well, wala akong alam doon kung paano, pero ano ba ang klaseng mga patungkol sa election na aabot mismo sa Supreme Court? Kasi ang proseso ng election, kung matalo ka bilang congressman, saan ka magsasampa ng kaso? Dito ka sa House of Representatives Electoral Tribunal na magsisimula pa lamang ang pagsampa ng kaso ngayong July 1. Pero kung sa Senado ka, dito ka sa Senate Electoral Tribunal na magsisimula pang sampa ng kaso sa July 1. Ngayon, kung sa Comelec ka, pagtatakbo ka ng mayor o vice mayor, o kung ibang pwesto, maliban sa congressman o senador, ay dapat sa Comelec ka magsasampa kung ang ikaw ay tatakbo, ang kasong pinaglalaban mo ay pagka mayor na city o pagka probinsya, sa Comelec ka sampa. Pero kung ibang pwesto, doon ka magsasampa pag sa kung mayor, kung mayor sa dito sa RTC tatakbo kung mga mayor na ordinaryo na hindi city at hindi province. So ngayon, bakit sa Supreme Court? Ano kayang kaso ito? Pero may kinalaman ito sa isang pangingikil o pagbebenta ng boto ng 300 million pesos pero kapalit na 300,000 votes. Ano kayang kaso ito? Well, kakaiba rin, matalino rin kasi ito si Attorney Gerald Harold Despicio na siyang Vice Mayor-elect ngayon ng bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela. So, tingnan natin. So, marahay na aga. I am trustworthy. Marahay na aga. So, bago yan lahat, no, ipi-play ko ngayon yung video mismo ni Harold Despicio. At isa pa ang matindi dito. Tinanong siya, sinabi niya mismo, hindi niya sinasabi na yung Comelec official na ito, basta kay Comelec official na ito, masasabi niya lang, napakalakas ito sa Comelec. Talagang isa sa kumbaga siyang decision maker sa Comelec. Ngayon, sinasabi niya, hindi niya naman sinasabi na si George Erwin Garcia yon. Pero hindi niya rin itinatanggi na si George Erwin Garcia yon. Nakakatuwa talaga to si Attorney Harold Despicio. O pakinggan natin si Attorney Harold sa kanyang expose. Pero bago niya isampa sa Supreme Court mamaya, titingnan natin kung ano itong kasong ito. May tiwala pa naman ako sa kanya. Yan. O, pakinggan natin ha. Diyan na ba? Kitang-kita na ba si Harold Despicio? Ay, yan na. Okay, palakihin ko. O, pakinggan natin na maigi. Ito, na makapangyarihan sa Comelec, tinanong niya yung tumatakbong congressman,
Ilan ba ang botante nyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300 million dyan. Meron kami isasampa bukas. Malaking pasabog ito bukas. Sa Supreme Court, nandun kami ng alas 3 para magsampa ng case laban kay Chairman George Garcia. Oh, ang kakasuhan si Chairman George Garcia. Paano kaya ito? Tapos ang aligasyon, sasampa sila ng kaso Chairman George Garcia sapagkat may isang mataas na opisyal sa COMELEC na nanghingi ng 300 million pesos katumbas ng ipapanalo yung congressman sa eleksyon. At ang dami ng botante doon ay 300,000 voters. Ibig sabihin, kada botante 1,000 lang gastos mo. Pag ikaw naman tatakbo congressman, aba, dito ka na, magbabayad na ako ng 300 million. Kaysa yung mamigay pa ko tag 2,000, mamigay tag 1,000 piso kada botante, hindi pa ako sigurado kung ibubuto ako o hindi. Eh dito na lang. O tingnan natin, pakinggan natin ulit yung kwento ni Attorney Harold Despicio. Huwag na natin pangalanan yung taong ito, pero kilala nyo na kung sino itong tao na ito. Si Nanghihingi ng 300 million pesos pala. Si George Erwin Garcia yan. Base sa pagkakuha ko, pagkabasa ko sa iyong sinasabi. Harold. Sa isang congressman noon para ipanalo yung congressman na iyon noong nakalipas na eleksyon na 2025. Kasi ang nangyari daw, itong taong ito na makapangyarihan sa COMELEC, tinanong niya yung tumatakbong congressman, ilan ba ang botante nyo sa inyong distrito? Sabi, 300,000. At sabi niya, kailangan mo ng 300 million dyan. So, ibig sabihin, sir, nangihingi ka ng 300 million para maipanalo yung tao? Naimbagarabiim, pag-baker, naimbagarabiim sa mga kapsat ko, sa mga kabalin ko, mayap aabak. Magandang umaga sa lahat. Ano ito? Totoo ba ito? Pakinggan natin ulit. Kung kukumputin mo 1,000 kada botante, mas tipid pa pala na magbayad sa COMELEC dahil kada boto ay 1,000 lang. Eh magkano ba ang bilihan ng boto sa probinsya? Tig pa 5,000, tig 3,000, kung minsan umaabot pa ng 10,000, kailangan mong mag-invest ng 300 million pesos. Hindi po yan sismis lamang dahil kasama po yan sa petition na ipa-file namin bukas doon sa Supreme Court. Magkakaroon po kayo ng kopya. Mababasa nyo po mismo yung detalye dahil halos nalaglag sa upuan yung kandidatong iyon nung sinabihan siya na kailangan niya ng 300 million pesos para makakuha ng boto para sa 300,000 na botante sa kanyang distrito. Okay ha? Ito, itatakal lang. Si Dinbao nasabi, fake news na naman to. Alam mo, Dinbao, sino ba magsasabi na fake news ang sasabihin ni Attorney Jerel Harold Despicio? At mamaya, isasampa pa niya yung kaso sa Supreme Court. So, hindi po yan fake news. Dinbao. Matuto naman kayo mag-usisa bago nyo sabihin ng isang bagay ay fake news. Okay? Pagpatuloy tayo makinig kay Attorney Jeril Harold Despicio. Sir, kung sino ka man, buong Pilipinas, kilala ka, kung sino ka, hindi kita kailangang pangalanan, alam na natin lahat, nangihingi ka pala ng 300 million pesos. Akala mo, kung nagsalita ka, akala mo ang banal-banal mo. Isa ka Sino ko yan? Banal-banal. Ang tikita ko parang banal na banal kung magsalita. Walang iba kundi si George Erwin Garcia. palang kurap. Nakausap itong makapangyarihang taong ito. Sino ba makapangyarihang tao dyan sa COMELEC? Attorney Despicio. Doon sa COMELEC. At yung taong yun sa COMELEC ay tinanong kung ilan ang botante niya sa kanyang distrito at sinabi niya 300,000 po. At sinabi ng taong makapangyarihan na to, kailangan mo ng 300 million pesos para dyan. Wow! Hindi ba yon implicit na panghingi ng 300 million pesos na bribe? Hindi ba iyon implicit na pagbili ng boto na 1,000 pesos kada botante? Mas tipid pa kaysa sa actual vote buying. Kaya pala, kung titignan natin yung mga circumstances, sinasabi nila na yung mga nanalong mga kandidato na may suspecha silang nanloko ay hindi na nag-effort na mangampanya at hindi na rin nag-effort na bumili ng boto dahil mas mahal bumili ng boto on the ground kaysa magbayad dito sa korap na opisyal na ito na ating gobyerno na ang presyo lamang ay 1,000 kada vote. Dapat siyang mapakulong ng napakahabang panahon. Sino to? Sino ba dapat ipapakulong na mahabang panahon? Attorney Harold Despicio?
You are mentioning kanina si Comelec Chairman George Garcia. Hindi ko sinasabi na siya yung tao na yon, pero taong bayan, alam nyo na kung sino yung tao na yon. Sino kaya? Hindi ko sinasabi na si Chairman George Garcia yon. At hindi Ano kaya? Si George Garcia? Ibang-iba ka, George! Ibang-iba ka, George! Ibang-iba ka, George! Mag-resign ka na lang. ko rin itinatanggi na siya iyon. Pero bukas malalaman ako. Malalaman nyo po dahil magkakaroon Hindi niya itinatanggi na si George Garcia yon. Loko-loko to. po kayo ng kopya ng petisyon. At yan po ay part ng mga alegasyon ng magsasampa ng kaso bukas ng petitioner. Okay, ah? Hindi niya tinatanggi. Oh, Ay, hi hindi ma'am. niya Good evening po. sinasabi na si George Erwin Garcia yon. Pero, hindi niya rin tinatanggi na si George Garcia. So, yan po. So, ladies and gentlemen, this brings to mind yung nangyari yung 17,028,740 overvotes na nakalagay sa ating nakaraang halalan. Ayun niya, on the record dyan. On the record. 17,028,740 overvotes. Ibig sabihin po, ganun po karami ang hindi yung bumoto noong nakaraang eleksyon sa pagkasenador pero hindi binilang ang kanilang boto. 17 million katao hindi binilang ang boto nila. Anong ibig sabihin nun? Failure of election. Hindi mo na malalaman ngayon kung sino talaga ang totoong nanalo. Dahil sa laki ng bilang ng boto na hindi binilang. Ay, nako. Paano ito, George Garcia? Kaya wala po napapala Pilipinas kasi ang mga Pilipino na mga botante ay niluloko nyo lagi. Tapos hindi na tuloy maihalal ang totoong dapat ihalal. Yan po ang resulta. Kaya kung alam naman ng tao na nahalal, na hindi naman siya hinalal at gumastos siya na napakalaki para mahalal, ibig po sabihin mga halang ang kaluluwa. Diba? Kaya wala tayong kinabukasan eh. Ganito lang, paulit-ulit na lang eh. Oh. Paano na ngayon ito ngayon? Oh, si Rogelio Kakatapado from Los Angeles watching. Oh, yun. Sabi ni Sir Pipito de Ron, sinasabi ko na sa yung wag kay George Garcia master cheating alias commissioners. Talaga master cheater talaga ito si George Garcia. Naniniwala na ako talaga sa Pipito. So, ito naman si Pagaw Baker na imbang bigat. Abangan natin yan kasi nasasapawan na ang issue ng impeachment. Banatan Attorney Harold Hospicio. Oh, mas kasinlaki rin ito ng impeachment na issue. Saka sakali maisampa na bukas ni Harold Hospicio, i-follow up natin ito at sisikapin ko na ma-interview ko si Harold Hospicio patungkol dito. Malaking istorya ito. Kinabukasan na ng bayan ng kasalalay dito. Kahit sabihin natin, isang congressman lang sa Isabela yon, pero katumbas siya ng kinabukasan ng buong Pilipinas. Kung anong nangyayari sa Isabela, ay ganun din ang nangyayari sa buong bansa. Perhaps mas matindi pa. Kung ang bilihan sa Isabela ay umaabot 2,000 kada boto or whatever, lalo na sa BARM, matindi ang bilihan ng boto dyan. Babot ang 10,000 piso bawat isa. 20,000 kada isa, isang boto. Ganoon na po tayo kakwan. So, konbanwa, Mary Jane Andrade, dyan sa inyo sa Japan. Si Denbao, pasensyahan ko na si Denbao. Paano ba naman, bakit mo sabihin po ito na fake news? Nobody would believe, Denbao, na fake news si Harold Hospicio. Lalo pat sinabi niya, isasampa niyang kaso mamaya. So, abangan natin. Diba? Maraming salamat po sa inyo. Cassandra Daisy, magandang umaga. Okay. Please don't forget, sa inyong merong kakayahan, kahit tag 100 pesos lang, may natanggap na po ako ng mga donation para sa pundo, para sa ibabayad ko sa Senado sa pagsampa ng kaso po na kuwaranto laban kay Erwin Tulfo. So, kahapon lamang, kung hindi ako nagkamali, may mga 10,000 na napadala kahapon. So, sana matugtugan pa ito kasi ang bubunuin ko ay
aabot pa ng 60,000 ang 50,000 ang filing fee, may deposit fee pa na 10,000 ibibigay sa COMELEC as akin sa Senate Intellectual Tribunal. So that makes me worried so much kung maitutuloy ko ang pagsampa ng kaso o hindi. Kasi ang mahal-mahal nga ng filing fee na babayaran, biro mo, kaso naman ito para sa bayan, hindi naman para pansarili ko. Bakit naman ganoon kalaki ang ng COMELEC, ng filing fee? So, pag sa pagkaganito ay nakikiusap ulit ako sa iyo, andito po ang aking kukunin ko lang po ulit yung aking kung saan kayo pwede po magpabigay ng ng inyong tulong. Para pambayad po sa filing fee sa co-warranto na kaso labang kay Erwin Tulfo. Yan po yung nasa inyo na lang po yan. Tutulungan niyo ako, mas maganda. Ako na lang tatrabaho sa lahat. Diyan na kayo, tutulungan niyo lang ako. Okay? Meron ng padala sa akin, may 5,000 na padala, pero wala akong permiso na ibabanggitin kong pangalan niya. May nagpadala sa akin 2,000, may nagpadala sa akin 2,000, so mga 10,000 na mahigit may nagpadala ng 200, may nagpadala ng tagwa 100. Thank you, kahit 50 pesos na yan. Pag inipon niya, malaki-laki na rin yan. Importante yung espiritu ng sa kagustuhan ninyo na makatulong para sa bayan. Yan lamang po importante. So, dapat ang filing fee, wala na dapat yan eh. So, Sir Vicente Cipriano, sana makukulong si George Garcia, Dr. Toto. Oo, dapat nga. Grabe talaga. Hindi ko matitiis yung ganito. Hanggang dyan na lang at maraming salamat at balik po kayo kagad. Kasi mag-switch lang ako at may pag-usapan tayo topic patungkol naman sa ICC na ba ni Digong itong kwan. Pag-usapan natin yung mga claims kung may katuturan ba o hindi. And let us analyze it ourselves. Okay? Maraming salamat po at magandang umaga. At balik po kayo in 5 minutes. Kakain lang ako at magla-live ulit tayo.